ka ba? Naguguluhang tanong niya. Ngumisi ito, saka yumuko sa harap niya. Bong Ruiz, at your service. Kaibigan ako ni Jake. I was late kaya hindi agad tayo nagkakilala. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Kung ganun, Bong, pwede mo bang ituro sa akin ang daan palabas? Gusto ko nang umuwi. But, kung hindi mo sasabihin, bitiwan mong kamay ko. Kapag hindi ka sumunod, sisigaw ako. Binitiwan nito ang kamay niya. Alright. Binitiwan ko na. See? Pero bakit ka uuwi? Wait for Jake. He'll get you home. Napatingin siya kay Jake. Hinihila na nito ang kapatid palayo sa lugar na yon. Naiwan ang lalaking kasama ni Vanessa. Busy siya. Aniya nang ibaling ang tingin kay Bong. Isa pa, aniyang luminga sa paligid. Hindi ako nababagay sa lugar na to. Pagkasabi na yun ay humakbang siya. Now, wait just a minute. Sumunod ito sa kanya. Where do you think you're going? Napatigil siya sa paglalakad nang maalalang wala siyang perang pang taxi. Muntik na naman siyang maiyak. Hindi siya nagdala ng pera dahil ang nasa isip niya ay susunduin at ihahatid siya ni Jake. Napatingin siya kay Bong. Pwede mo ba akong pahiramin ng pang taxi? What? Nagbibiro ka ba? Sumeryoso ito nang marahil ay maisip nito na hindi siya nagbibiro. Something's better. Ihahatid kita sa bahay mo. Ano? Pero, I'm bored with this kind of gathering. The only reason why I'm here is because my dad demanded that I come. Oh, and because Jake is here. Kahit pa paano may makakausap akong matino. You're Jake's girl. Hindi kita papayagang mag-taxi. I'm not his girl. Giit niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Dito ang exit. Wika nito. Sumunod siya sa lalaki nang lumakad ito. Lumabas sila sa maliit na gate sa isang gilid ng bahay. Maski roon ay may mga bisita. Nang hinayang siya dahil hindi man lamang niya nakilala ang may-ari ng bahay na yon. Nang tanungin niya si Bong, tumawa lang ito ng malakas. Hindi mo talaga alam? Ang ano? Nagtatakang tanong niya. It's Jake's house. It's his party. Actually, it was his father's house. And the old man passed it to his only son. Natulala si Amanda. Wala akong alam. He rarely used it. Ginagamit lang ang bahay na to kapag may mga ganitong okasyon. And he never acknowledged it too. Sa penthouse pa rin niya siya tumitira. Dun sa tower ng San Diego Industries. Si Vanessa ang nakatira dito. Yung kapatid niya? Yes. But I think only to spite his brother. Namana ni Vanessa ang lahat ng ari-arian ng kanyang ina. She can live anywhere she chooses. She chose to live here. Sumulyap ito sa kanya. Ewan ko ba kung bakit pinili ng babaeng yun na gawing madalim ang buhay ng kapatid niya mula noong kilalanin si Jake ng kanilang ama. I don't understand her. Jake has already done everything he could in extending his hand. All that she wants to do is to bite it. Kung ganoon, totoo nga palang sinasabi ni Jake tungkol sa kapatid nito. Not that she didn't believe him. Pero habang nagkukwento si Bong tungkol sa problema ni Jake, lalong nagiging totoo sa kanyang mundong ginagalawan nito. At ayaw niyang malubog pang lalo sa buhay nito. Napabilis ang lakad niya. May hinahabol ka ba? Nagbibirong tanong ni Bong habang pilit itong sumasabay sa kanya. Oo, ang katinuan ko. Nasaan bang sasakyan mo? There. Itunuro nitong isang magarang kotse. Mabilis na sumakay siya roon. Kumibo-dili siya hanggang sa maihatid siya nito sa bahay. Bago siya bumaba, inalis niya ang kwintas na ipinasuot sa kanya ni Jake. Bong, pakibalik lang ito sa kanya pagbalik mo sa mansyon. Tinanggap nito iyon. What do you want me to say to him? Pakisabing salamat sa lahat. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ang utang na loob ko sa kanya. Ano pa? Wala na. Salamat sa paghahatid mo. Wala man lang bang goodbye kiss? Biro pa nito. Napangiti siya sa kabila ng paninikip ng puso. Pasaway ka. Tumawa ito. Bababa pa sana ito pero pinigilan niya ito. Wag na. Salamat sa paghahatid mo. Anytime. Sagot nito. Ngumiti siya bago isinara ang pinto ng kotse. Wala na siyang balak na makihalubilo sa mga taong kahit kailan ay hindi niya magiging kabagay. Hindi lang pagkainis kundi pag-aalalang nararamdaman ni Jake nang sa muling paglabas niya ng bahay ay hindi pa rin niya makita si Amanda. Saan kaya ito dinala ni Bong? And why wasn't he answering his phone? Eksaktong pagtanaw niya sa parking lot at nakita niyang paghinto ng sasakyan ng lalaki. Dali-daling nilapitan niya ito. Pare!
Bati nito nang makalabas ng sasakyan. Where have you been? And where is she? I've been to her house, and she's there. I brought her home. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bong, if you did something to her, I swear to God. For God's sake, Jake, calm down. I won't do anything unless you ask me to. Binantayan ko siya. Sinunod ko lang ang utos mo. Of course, I would have wanted to do something else. But since you're the one who brought her with you, my hands are tied. Needless to say, I would have tried when you abandoned her. Pero isinaalang-alang ko pa rin ang damdamin mo. Gusto niyang matawa sa sinabi nito pero hindi niya yun magawa dahil sa pag-aalala kay Amanda. Had he left for too long? Ang akala niya nagawa niyang pasayahin ito. Hindi pala. Is she alright? Tanong niya kay Bong. Hindi ko masabi. May inilabas ito mula sa bulsa nito. If this could say anything though, feel free to speculate, cause that is what I am doing. Hinawakan nito sa isang dulo ang diamond necklace na ipinasuot niya kay Amanda. Kumislap-kislap ang mga bato niyon. Kinuha niya yun mula rito. Wala ba siyang sinabi? Oh yes, she said to tell you that she's thanking you for everything. Gagawa raw siya ng paraan para mabayaran niya ang utang na loob niya sa'yo. Whatever that means. Napatitig siya sa kwintas. Kaninang umaga lang dinamdam niya ang pagkawala sa kanya ni Sofia. But he hadn't thought of her the whole afternoon that she was with Amanda. Nanikip ang kanyang puso sa hindi niya maipaliwanag na paraan. You know what I think? I'm not asking. It sounded like goodbye to me. Pumihit siya at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng bahay. Umagapay ito sa kanya. You saw how Vanessa had looked at her. Yes, pag-amin niya. Nagtagis ang kanyang mga baga. The woman was about ready to cry. Kainis, Bong. What would you want me to do? Kung hindi ko na ilayo si Vanessa, she would have made a total fool of herself. Sanay na siya sa ganun. If she had been my sister, makikita talaga niyang hinahanap niya. Lalong nagtagis ang mga bagang ni Jake. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang kapatid. Kapag hindi niya nadisiplina ito, sigurado siyang sisirain itong buhay nito makaganti lang sa kanya. Galit ito dahil sa isang kasalanang sa palagay nito ay siya ang may gawa. He didn't choose her father to be his father. Kung tutuusin, siya pa nga ang dapat sumama ang loob dahil siya ang unang anak. Ang kanyang ina ang unang naging karelasyon ng kanilang ama. As far as he was concerned, he was doing his duty of protecting her. Ano pa bang gusto nito sa kanya? What did you do this time? Ikinulong mo na naman ba siya sa kwarto niya? Yes, Bong. I didn't have to force her. She was drunk and she passed out. Sumipol ito. Anong balak mong gawin kapag nagising siya? I wish I could bring her somewhere where she could think better of what she's doing to herself. Tumawa ito. You wish. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Pinagtatawanan mo ba ako dahil alam mong hindi ko kayang gawin yun? I could do it for you, at no cost. Gusto kong parusahan ng babaeng yun sa ginawa niya noong 1 taon sa mami ko. Napatingin siya dito. He had always known Bong and taken offense about that. Dumalaw sa Pilipinas ang mami nito at best friend ng late mami niya na si Tita Amor. Nang magkaroon ng pagkakataong makaharap ni Vanessa si Tita Amor, hindi naging magandang pakikitungo nito sa babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Maski siya ay nagigilty pa rin dahil hindi niya napigilan ang pangyayaring yon. I could, you know. Kaya lang nag-aalala ko na baka sa'yo siya mapahamak. Tumigil ito sa paglalakad. Pumarap ito sa kanya. Nagulat siya sa kaseryosohan at determinasyong nakita niya sa mukha nito. Then I'm giving you my word, Jake. Ano man ang mangyari, hindi ko kalilimutan na kapatid mo siya. Napatitig siya rito. What? Dala-dala ko pa rin sa puso kong guilt dahil hindi ko man lang naipagtanggol si mami noon. Hindi ako papayag na pagkatapos ng mga paghihirap ng mga magulang natin sa ibang bansa, isang kababayan pang mang-iinsulto kay mami sa ganoong paraan. Bong pressed for his suit. Oras na para magbayad ang babaeng yun sa kasalanan niya. She did it on purpose, Jake. And you know that. Wala siyang pakundangan. It's time she learns her lesson. I will make her learn her lesson well. Bong, kapag sinaktan mo ang kapatid ko, I will give her nothing that she couldn't handle. Ilang sandaling tinitigan niya ito. Tinimbang niyang mga sinabi nito. He had known this man since he was a little kid. Pilyo at mapaglaro ito. But he had never known a man fairer than him. Except Bong's late father, he knew just for his sake. His cousin would try to be fair to his sister. All right. Pumayag na siya sa gustong mangyari nito. Okay.
Nauna itong maglakad papasok sa bahay. He wanted to ask about his plans, but he decided against it. He decided that he didn't want to know. Kailangan niyang makausap si Amanda. There was something about her message that bothered him. Pumasok na rin siya sa bahay at nakihalubilo sa mga bisita. Hindi na siya magtataka kung lalabas ang balita tungkol kina Sophie at Carl. And frankly, he really didn't care. Let bygones be bygones. Hindi kailanman naging dahilan ng isang babae para hindi niya ipagpatuloy ang takbo ng kanyang buhay. Hindi agad nakatulog si Amanda ng gabing yon. Nagpapasalamat siya at tulog na ang kanyang inay nang dumating siya, kaya walang nangulit sa kanya tungkol sa nangyari sa okasyong dinaluhan niya. Nagising siya kinabukasan na masakit ang ulo. Nang maalalang pupunta siya sa dating pinagtatrabahuhan para formal na magsabit ng resignation letter at kunin ang mga personal na gamit niya, ay saka siya nagkumahog sa paghahanda. Nakapaligot na kapagbihis na siya nang lumabas ng kwarto. Nadatnan niya ang kanyang inay na nagluluto ng almusal sa kusina. Nang makita siya, ipinagtimpla siya nito ng kape at inilapagantasan niyon sa ibabaw ng mesa. Gusto sana niyang iwanan muna ito pero ipinagsandok na siya nito ng sinangag kaya napilitan siyang dumulog sa mesa. Habang hinahainan siya nito ng pagkain ay panay ang tanong nito sa kanya. Anong nangyari sa dinaluhan mong party kagabi? May mga nakilala ka ba? Siguro magaganda mga babae ron ano? Siguro nagkikinangan ng mga alahas nila. Wala bang nakipagkilala sa'yo anak? Hindi ba sila nagandahan sa'yo? Kahit alam niyang masarap ang luto ng kanyang inay, tsak na hindi niya maa-appreciate ang lasa niyon. Taas sa mga sinabi nito. Tumingin siya sa kanyang relo, saka tumayo. Inay, tanghali na ho pala ako. Mamaya na lang ho ako kakain. Ano? Pero magugutom ka. Uminom naman ho ako ng kape. Bibili na lang ako ng tinapay sa panaderya sa kanto at kakainin ko sa bus. Pero, sige ho, Nay. Nagmano siya rito at pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas ng bahay. Kinawayan siya ni Stephanie nang magdaan siya sa harap ng karinderya. Sumenyas lang siya bilang pagsasabi na nagmamadali siya. Sinabi pa niya na magkwentuhan na lamang sila pagbalik niya. Ganoon din ang sinabi niya kay Danny nang madaanan niya ito habang nagwawali sa loob ng maliit na bakuran ng bahay nito. Iniwasan niyang maputik na daan at maingat na tumapak sa sementadong daan. Naalala niyang pangako niya sa kanyang sarili 2 taon nang nakararaan. Unang araw niya noon sa trabaho. Naglalakad din siya sa kalsadang yon. Aniya darating ang araw na makakaalis din sila sa masikip na lugar na yon. Na magsisikap siya para makaahon mula sa kahirapan ng kanyang pamilya. Tumawid siya sa kabilang kalsada. Diretso lang ang tingin niya kaya hindi niya napansin ang kotseng lumiko sa kantong nilabasan niya. Makakaya bang iwasan ni Amanda si Jake? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.